Psalms chapter 139 verses 7 to 10. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Magandang araw, and tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang omnipresence. At ako na pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God is present in every places at all times. Isa po ito sa ibig sabihin ng pagiging omnipresent, na ikaw ay present sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras. Ibig sabihin po nito, kahit saan po tayo pupunta, malapit man o malayo, sa tahimik na sulok man o sa gitna po ng maraming tao, naroroon po ang ating Panginoong Diyos. Hindi po siya limited sa isang lugar lang, tulad po ng isang tao o ng isang bagay na parang limited na, kunwari tayo, ako si JV, nandito ako sa bahay, hindi pwedeng nandun ako sa US ngayon, hindi pwedeng nandun ako sa church ngayon. Ibig sabihin, present lang ako sa isang lugar at sa isang time frame. At opposite po nun, ang ating Panginoon Diyos po ay nasa lahat ng lugar, sa lahat ng sulok ng bansa, ng city, o ng specific region o ng specific places at all times. Wala po siyang hangganan sa oras and sa space. Yung time and space po, hindi po yun nililimitahan ng pagiging omnipresent ng ating Panginoon Diyos. Kahit sa oras po ng problema o kapag akala po natin wala nang nakakakita sa atin, ang ating Panginoon Diyos po ay naririyan. Kagaya nga po ng sinabi sa Jeremiah chapter 23 to 24 na hindi po natin siya pwedeng takasan o pagtaguan. Hindi po natin siya pwedeng ilayo sa isang parte ng buhay natin, kasi siya mismo yung pumupuno sa langit at sa lupa. Kapag wala po ang ating Panginoon Diyos, hindi mag-i-exist o walang magsusustain ng life sa lahat ng universes, sa lahat ng life form in the universe. Kaya kahit anong oras po, kahit saan po, kasama po natin ng ating Panginoon Diyos, whether we recognize it or not. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang turuan ni Pastor Russell Ocampo ay God's omnipresence is our daily comfort. Yung reality po na laging naroon po ang ating Panginoon Diyos ay nagbibigay po sa atin ng comfort and peace of mind in our everyday of our life. Hindi po natin kailangan maghintay ng linggo o pumunta lang ng simbahan para makasama natin siya. Sa bawat gising po natin, sa umaga, sa hapon, sa gabi, sa bawat hamon sa trabaho, sa bawat tahimik na luha sa gabi, naririyan po siya. Knowing na kasama natin ang ating Panginoon Diyos sa lahat ng oras, yun pa lang, nagkakaroon na tayo ng peace of mind. Kasi for example, nagkaroon tayo ng problema na alam natin sa sarili natin na hindi natin kayang i-deal, pero aware din tayo na hinayaan na natin ang ating Panginoon Diyos na siya na yung mag-handle doon sa specific problem din. Kaya kapag alam mo na yung Diyos ay palagi mong kasama at siya yung nag-handle sa iyong mga problema, wala ka nang dapat iisipin, wala ka nang dapat problemahin pa, wala ka nang dapat isipin pa, kasi nga po Diyos na yung may hawak ng problema mo, di ba? Wala nang discomfort, wala nang anxiety, kasi alam mo na in the end mananalo ka na, kasi ayun nga, yung ating Panginoon Diyos na yung nag-handle sa ating mga problema. Kaya hindi po siya tulad nating mga tao na maaari pong mawala o hindi sumagot kapag kailangan po natin. Yung kanya pong pagiging palaging naroroon o pagiging omnipresent ay nagsisilbing paalala po na hindi po tayo nag-iisa. Kapag tayo po ay nalulungkot, natatakot o nagugulahan, yung presensya po ng ating Panginoon Diyos yung nagsisilbing lakas natin. Hindi po siya passive observer. Nandoon po siya actively working and watching over us. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God is our most intimate relationship. Yung relasyon po natin sa ating Panginoong Diyos ay mas malalim sa kahit anong ugnayan po natin sa ibang tao. Bakit? Bakit nga ba? Kasi walang ibang tao na tunay na nakakaalam ng buong laman ng puso at isipan natin kundi ang ating Panginoong Diyos lamang.
Minsan nga po, kahit sa ating mga sarili na hindi natin nakikilala yung mga sarili natin ng lubusan, kasi may mga time na tawag dito, magugulat tayo na, hala, kaya ko pala to, hala, magaling pala ako dito. Pero ang ating Panginoon Diyos, alam po niya yun lahat, and aware po siya na kung ano yung tunay na nilalaman ng puso at isipan natin. Palagi niya pong alam yung iniisip natin, yung nararamdaman natin, at kahit yung mga bagay na hindi natin masabi sa Kanya. At sa ating verse of the day po, pinapakita po ng ating Panginoon Diyos na hindi natin siya pwedeng lokohin o taguan. Kilala niya po tayo ng lubusan. Pero kahit ganun po, mahal pa rin niya po tayo. Ang pagiging laging omnipresent ng ating Panginoon Diyos, excuse me, ang pagiging omnipresent ng ating Panginoon Diyos ay hindi ukol sa kapangyarihan, kundi patungkol po sa malalim na pagmamahal at connection natin sa Kanya. Yun nga po yung sinabi sa ating title na God is our most intimate relationship. Siya po yung kaibigan, tagapagligtas at Ama na kailanman ay hindi mawawala sa tabi natin. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.